ang ating mga kamay ang maging kamay ng Panginoon na tutulong at magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Kamusta po kayo? Natitipon na naman tayo ngayong Miyerkules at ngayon po ang unang linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, akmang-akma po ang ating pagdiriwang, lalo na po ang ating gospel reading ngayong araw na ito. Kahapon, sa lahat ng sumubaybay sa Nazareno 2024 sa ating kapatid na simbahan ng Quiapo Church, narinig natin yung tema, ibig naming makita si Jesus. At yung ating ebanghelyo po ngayon, narinig natin ano yung sabi ng mga alagad kay Jesus. Hinahanap po kayo ng lahat ng tao na ibig makita ka. At mga kapatid, paano ba nagpakita si Jesus sa maraming tao na gusto siyang makita, gusto siyang mahanap? Pinakita niya ang kanyang kamay. And my dear friends, for reflection today, drawing from our gospel reading, we would see Jesus showing His hands at work for the people. At sa ating pagninilay, tatlong letter H, tatlong uri ng kamay ang pinakita ni Jesus sa mga taong hinahanap siya at ibig siyang makita. Tatlong H madaling tandaan. Unang letter H is holding hands. Mga kapatid, sa ating gospel reading na yon, narinig natin si Jesus pagdating niya sa Capernaum, sa lugar kung saan nakatira si Simon Pedro. Yung kanya pong biyenan ay may sakit. At nilapit ng mga alagad kay Jesus itong biyenan ni Simon Pedro. At anong ginawa ni Jesus? Nilabas niya ang kanyang kamay, hinawakan ito ng biyenan ni Simon Pedro, at ibinangon siya. Holding hands. Ang kamay ng Diyos ay palaging nandyan. Gusto tayong hawakan. Ang kailangan lang po natin, iangat din ang ating kamay at hawakan natin ang kamay ng Diyos. The hands of the Lord is always extended. All we need to do is to hold His hand. Pero mga kapatid, alam niyo po, hindi po sapat na hawakan lang ang kamay ng Diyos. Kailangan bumangon din po tayo.
Patapos hawakan ng kamay, ibinangon ang biyenan ni Simon Pedro. Real talk lang mga kapatid. Lahat tayo gusto nating humawak sa kamay ng Diyos, pero ang tanong, ilan sa atin ang kailangan at gustong bumangon? Ilan sa atin ang matapos makahawak ng kamay, magdedesisyon na bumangon? Sapagkat kung hawak lang natin yan, wala. Mananatili lang tayo nakahiga. Pero kailangan nating bumangon din. Palagi ko po ito pinapalala sa mga nangungumpisal, lalo po dito sa ating simbahan. Oo, nagsisi tayo ng kasalanan, kaya meron tayong kailangan gawing konkreto para hindi na balikan ang lumang tugtugin ng kasalanan, bumangon ka rin. When the Lord extends His hand for us to hold, be sure to get up as well. Holding hands. Hawakan ng kamay at bumangon. Pangalawang H, helping hands. Ano nangyari dito sa biyenan ni Simon Pedro pagkatapos pagalingin? Sabi niya sa ating gospel reading, the fever left her and she waited on them. Sa wikang Tagalog, maganda po. Iniwan siya nung lagnat at tumulong siya sa kanila. Bakit waited? Kaya nga po tayo merong waiter. Di ba yung waiter yun yung tumutulong, yung mga naglilingkod. Matapos pagalingin, tumulong at naglingkod. Helping hands. Napakaganda po, mga kapatid, mga kadeboto. Patapos tayong pagalingin ng Diyos, anong ating tugon? Hindi lang pasasalamat, kundi gumawa rin tayo ng mabuti. Maglingkod din tayo. Gumawa din tayo ng kabutihan sa iba. Ito ang ginawa ni Jesus. Ang kanya mga pinagaling, hindi lang niya pinagaling, inimbitahan din niya na maglingkod. Narinig din sa ating gospel reading, ang dami-daming taong lumapit kay Jesus. Maraming kailangan ng tulong. Pero tandaan, dalawa lamang ang pares ng kamay ni Jesus. Kailangan niya ng mas maraming helping hands. At sino ang helping hands na ito? Tayo pong lahat. Noong ako po'y na-assign sa Bicol, may isa pong simbahan doon na sa Asamaang Palad po. Meron po silang magandang imahe ni Jesus. Ninakaw po yung kamay at ulo dahil gawa po sa ivory. Anong ginawa po ng parish priest? Gumawa po siya ng karatula na nasa harap noong imaheng walang ulo at kamay at ano nakasulat? Ikaw ang aking kamay, ikaw ang aking muka. Tamang-tama. Tayo po ang kamay ni Jesus. Tayo po ang muka ni Jesus. Maging helping hands po tayo. Pangatlo at panghuling letter H. Hindi lang holding hands, hindi lang helping hands, kundi hoping hands. Si Jesus po'y sumisikat na, marami na siyang followers, marami na siyang fans. Pero hindi niya hinayaang umakyat ito sa kanyang isip, sa kanyang utak, at lumaki ang kanyang ulo. Sa halip, anong ginawa niya? Hinawakan niya ang isa pa niyang kamay at nanalangin. Hindi ba kapag nagdadasal po tayo, ang ka-holding hands natin ay ang ating mismong kamay? At ito po ang ginawa ni Jesus. Nanalangin. Minsan po umamin na tayo, kapag tayo nakikilala ng mga tao, umaakyat sa ating ulo ang kasikatan at nagiging malaki po ang ating ulo. Pero si Jesus, alam niya, may dahilan bakit siya nakikilala ng tao. Para maipakilala niya ang Ama sa marami, maipakilala niya ang Ama sa lahat. At ito po ang hamon sa atin. Manalangin. Magkaroon ng pag-asa sa Diyos. Sa panamagitan ng panalangin, pinapakita po natin
ang ating pag-asa ay nasa Diyos at sa Diyos lamang. Sa ating panalangin, sa ina ng laging saklolo, tinuturuan tayong magkaroon ng pag-asa. Pag-asa sapagkat walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Diyos. Na kanino po ba ang inyong pag-asa? Nasa Diyos po ba? O baka naman, binibigay natin ang ating pag-asa dun sa mga paasa lang. Hoping hands. Ang pag-asa ay nasa Diyos na siya nagpapala sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, siya na ating hinahanap. At itong tatlong hands na ito nawa ay maging hands natin, itong mga kamay natin. Holding hands sa Panginoon. Helping hands sa bawat isa. At pinaghawak natin ang magkasama, hoping hands. Sa Diyos na ating pag-asa, kailan may hindi paasa, upang tayo rin, ang ating mga kamay, ang maging kamay ng Panginoon, na tutulong at magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Amen.